Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Pero ginawa kong bumiyahe dito sa Manila para makatulong, para magbago ang liderato ng Senado. Dahil kung hindi magbabago, walang kinabukasan ang Pilipinas. Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi magpapahuli ng buhay? Anak ng kamote, manhunt operation laban sa kanya, gagamitin umano ang buong puwersa ng kapulisan. Mantakin mo, 225,000 po yan. Ganun kadami. Ayon po sa Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla. Attorney Rowena Guanzon uminit sa isyo at ayon sa kanya, hindi umano pugante si Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Matindi po itong naranasan ni Senator Bato de la Rosa dahil siya po ay senador. Binoto po siya ng 20 million ng mga Filipino. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ay gusto siya na magserbisyo sa bayan. Nakakalungkot dahil mapipigilan lang po yung mandato na yan dahil sa banyagang warrant of arrest na ngayon ay tinalima naman po ng gobyernong Marcos. At ang nakakalungkot, pati Korte Suprema ay yung TRO ay hindi pinagbigyan. Pero anyway, meron pa naman daw motion na gagawin ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So ibig sabihin, hindi pa po tapos ang laban. Ang problema nga lang, itong nasa Executive Department, atat na atat, na hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gusto nilang lumuhod ng tuluyan sa kanilang amo dyan sa International Criminal Court. Ito na nga po ang nangyayari mga kabisdak pagkatapos po ng mahabang tensyon dyan sa Senado, habulan sa Senado, TRO, pagkalis ni Senator Bato dyan sa Senate custody, ito na, humantong na po talaga sa manhunt operation gamit ang buong puwersa ng kapulisan. Di ba po overkill ito, anak ng kamote? Ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Full force ay patutupad ng PNP ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon pa yan mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita, mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano mga paghahanda na ginagawa ng PNP? Bok, 225,000 na pulis ang imobilize para hulihin si Senator Bato de la Rosa. Buong pwersa yan ng PNP ayon kay Secretary John Vic Remulla. Hindi dinetalye ni Remulla kung natukoy na nila ang kinaroroonan ng senador. Ayon naman kay PNP Chief Jose Melancio Nartates, susunod sila sa direktiba ng DOJ na arestuhin ang senador. Iginagalang daw ng PNP ang proseso ng hustisya at ang mandato ng mga ahensya ng gobyerno. Siniyak naman ni Nartates na magiging patas sila at igagalang nila ang mga karapatan ng senador. Samantala, Bok, kaninang umaga pa lang sa press briefing ni PNP spokesman Randolph Tucaño, nakabang na talaga sila sa direktiba ng DOJ. Narito ang pahayag ng PNP spokesman. May sapat na numero ang specific na unit ng Philippine National Police para i-effect ang isang warrant of arrest kahit kanino man ito man ay maging senador o hindi man. Ang particular na unit na magsasagawa po nito ay ang CIDG. Just sa panig naman ng NBI, may pahayag na ba sila tungkol dun sa utos ng DOJ na arestuhin si Senator Bato? Bok, sa ngayon, sinusubukan pa nating hingin ang panig ng NBI, no? Pero nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na meron na silang isa pinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, pero hindi pa niya yan idinedetalye. Pero ang sinabi rin ni Matibag ay dapat daw si Senator Robin Padilla ang tanungin kung nasaan nga ba si Senator Bato de la Rosa. Yan muna ang latest, Bok. Grabe to, di ba ho overkill ito?
mantakin mo po yung 225,000, strong force ng PNP handang arestuin si Senator Bato de la Rosa. Tangina, no? Akala mo naman si Bato talagang wanted sa batas ng Pilipinas. Nakakalungkot dahil ang gobyernong ito, sinakop na po tayo ng tuluyan ng International Criminal Court. Lumuhod na tayo, yumuko na tayo. So, hindi ko po maintindihan kung ano na ba ang kalagayan ng ating bansa. Itong PNP ba ay puwersa ba ng International Criminal Court o puwersa ng Pilipinas? Kasi as of now, until now, wala pong kaso si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ating bansa. Yung tinataguan po ni Senator Bato, hindi po batas ng Pilipinas, kundi batas ng banyaga. Wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Yan po ang malinaw dyan. Alam niyo ho, itong kalagayan natin, parang nagiging banana republic tayo eh. Dahil talagang sinusunod natin yung banyaga, ganun katindi, no? Yung Marcos admin. Pero, sa kabilang banda, bakit ganito kaatat, no? Itong gobyernong Marcos. Mantakin nyo po na 225,000 magbanhan kay Senator Bato. Ito ay hindi na po to ordinaryong sitwasyon. Ito ay may halong politika na po ito. Politically motivated na po ang nangyayari ngayon. Wala na po tayong batas na sinusunod kasi kung may batas tayong sinusunod sa ating bansa, hindi mo pwede mo talaga na hindi mo pansinin itong International Criminal Court. Kasi walang jurisdiction eh. Kaso nga ang may utos yan at may pakana, mismo ang gobyerno ng ating bansa. Itong presidente na tabingi ang panga, ang gaya ng nakatabingi din ang panga ng Department of Justice. Bakit ba lahat ng mga opisyal ng gobyerno ngayon under bangag admin, mga tabingi ang panga, no? Mga budlat ang mata? Sila ang may gusto yan. Kasi kung hindi nila kagustuhan ang lahat ng ito, nangyari kay Tatay Digong, ngayon kay Bato, hindi papansinin yung ICC dyan. Tingnan mo Russia. Pinansin ba ang ICC? Hindi. Anong ganti ng Russia? Naglabas ng warrant din ang Russia laban sa ICC. Israel, pinansin ba? Hindi. Wala naman talagang yan, bearing yung ICC. Sino ba sila? Unang-una, wala silang police power kahit hindi tayo sumunod. Walang mangyayari sa atin, tuloy ang buhay natin. Ang problema nga, ang utak nito, si Bongbong Marcos. Ito pakinggan natin itong budlat ang mata. Konti lang. Tanginang ano bang nangyayari sa mga opisyal ng gobyerno? Si May Precious. Senator Bato de la Rosa, no? First, we confirm that there is existing valid arrest warrant from the ICC. He is charged as a co-perpetrator in the crime against humanity. Second, we also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises. Third, yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Based on all these... Tangina to, adik ka ba, sir? Tanong lang nga, sir. Ba't ganyan yung pagkatao mo, sir? Parang hindi ka bagay sa Department of Justice, sir. Naalala ko yung sa Lord of the Rings. Alam mo yung, My precious. Si Gollum. Yan talaga, kamukha niya talaga. Ba't nangyari sa mga to? Bawasan nyo nga ho yun. Si Gollum, naghahanap ng singsing. Ito, naghahanap kay Bato. Hindi Bato hinahanap, ha? Si Senator Bato. Yan, maliwanag tayo dyan, baka mamali.
Alam mo sir, no, sabi niya enforceable na daw yung yung warrant. So maliwanag na sa sikat ng araw na itong Department of Justice ay tuta kayo ng ICC, Department of Justice kayo ng ICC. Ang Pangulo ng Pilipinas, tuta ng ICC, animal ko. Alam mo, Vida, no, ayusin mo nga yung mukha mo, putang ng budgat na buwisit eh. Pumunta kayo doon sa Czech Republic eh. Sinong hinahanap po ninyo? Si Saldico, no? Si Saldico hawak ng banyagang bansa. Tapos gusto ninyong kunin. Pero hindi po kayo pinagbigyan ng Czech Republic. Dahil daw kidnapping ang ginagawa ninyo kay Saldico kung pagbibigyan kayo ng Czech Republic. Yung ibang bansa, pinoprotektahan yung karapatan ng mga Pilipino. Pero tayo mismo na Pilipino, ito, senador, kasama si Tatay Digong, hindi natin pinoprotektahan at ipinapadala natin sa ibang bansa. Ganun ba kakitid ang mga utak ninyo? At ganun ba, hindi na kayo makabayan eh. Makabanyaga kayo. Wala nang salitang makabayan under Marcos admin. Kasi nga, pag sinasabi mong makabayan, ang iniisip natin at pinapahalaga natin ay yung bayan natin. Makabanyaga na kayong mga animal kayo. Dahil sumusunod kayo sa warrant ng banyaga. Samantala, itong si Bato, walang kaso dito. Simpleng logic lang eh. Kung kayo dyan sa mga Department of Justice, DILG, PNP, kung meron kayong nakitang kaso labang kay Senator Bato, sampahan nyo po ng kaso sa ating bansa. Papanagutin nyo. Kayo, Trillanes, sinahamon namin kayo. Kung meron talagang kaso, kayo mga anti-Duterte, mga anti-Bato, sige, sampahan nyo ng kaso sa Korte Suprema kasi umiiral naman ang ating justice system. Wala kasing kaso. Kaya hindi kayo nagsasampa. Doon na sa dahik, dahil magawa-gawa kayo ng kaso, state-sponsored ang lahat ng ito, ginastusan ninyo, mantakin mo buong puwersa, gagamitin labang kay Senator Bato, overkill. Bakit ba ayaw nyo gamitin ang buong puwersa ng kapulisan para hulihin po yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Sa flood control. Hindi nyo magawa, no? Kasi huhulihin ninyo sarili ninyo. Pumalag po ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa manhunt operation laban po sa kanya. Narito po, pakinggan natin. Kailang. Ito pala. Samantala, ngayong ipinag-utos na ng Department of Justice ang pagpapaaresto kay Senador Bato de la Rosa na may kasong crimes against humanity sa International Criminal Court, pakikilusin daw ang buong persa ng Philippine National Police. Question naman ng mga abogado ni de la Rosa ang pagpapaaresto sa senador. May unang balita si Darlene Kai. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. Ipinaaresto na ng Department of Justice sa mga alagad ng batas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod yan ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling niyang temporary restraining order at status quo ante order para pigilan ang pag-aresto sa kanya. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni de la Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can.
Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court o ICC bilang isa sa mga co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police o PNP ang pakikilusin para rito. Intindi Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notades Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ang tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, hinihintay na lang daw ang go signal ni Nartates para ipatupad ang arrest warrant. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Ang mga abogado ni De La Rosa, kwinestyon ng Ito muna, stop muna tayo. Grabe naman, napaka-overacting naman tong mga animal na to. Ano? 225,000, hindi ako doon maka-get over eh. Grabe, ang dami niya, na buong puwersa ng kapulisan. Dead or alive ba ang order ni Bangag? Tanong ko lang. Kasi, kutakin na 225,000, mantakin niyo po yan. Para bang talagang may kasalanan si Bato sa ating bansa? Narinig niyo yung sinasabi, wanted si Bato sa dayuhan sa International Criminal Court. Hindi po wanted sa atin. Pero bakit uhulihin natin yung isang tao na wala namang kasalanan sa atin? Yan ang putangin kawalang hiyaan na itong ginawa ni Bongbong Marcos. Wala na tayong sinusunod na tamang konstitusyon. Banana Republic ang datingan eh. Ano ba ang kasalanan talaga ni Bato? Hindi natin ma-determine eh. Kasi banyaga yan eh. Banyagang warrant lang yan. Walang local warrant of arrest. Mismo dapat yung Korte Suprema ang magsabi, ano ba talaga? Ngayong TRO na yan, hanggang TRO, wala pa naman talagang pinal. Yung pinaka-main case, petition ng kampo ni Senator Bato, wala pa naman decision. Pero bakit atat na po sila ngayon? Tangina, grabe na to kasing hot nyor, no? So ito, pumalag po yung kampo ni Senator Bato de la Rosa. Apareso ng DOJ sa senador. What law are you invoking? In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism. Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. Malinaw daw na target talaga ng gobyernong makuha si De La Rosa. By the sheer act of the president's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Gagawin daw nila ang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kasabay nito ang pag-iit nila na hindi tinatakbuhan ni De La Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon. Proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. Dapat nga sa Pilipinas talaga yan eh. Kaso nga ayaw nga ni Bangag. Gusto niya nga dalhin doon sa dahik gamit si Trillanes. Tuloy natin konti. Ngayong itinuturing na ng pamahalaan na pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makapagtago o makatakas siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si de la Rosa. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato Diyan na naman si Gulim. the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan.
Ano? Tago. Hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Nakaalerto Gago. Anong batas ng Pilipinas na nilabag ni Bato? At anong batas ng Pilipinas ang nilalabagin ng kung sino man ang kasama ni Bato? Puta, wala. Hindi na naman si Guli. My precious! Lord of the Rings. Batas sa Banyaga? Bakit ako managot sa batas ng Banyaga? Hindi naman ako taga Netherlands. Dito lang ako sa Pilipinas managot. Batas ng Pilipinas, mga ugag. Putang ina, nakakahiya ang Pilipinas under Marcos admin. Batas na ng Banyaga ang sinusunod. Wala na, gaguhan na to. Batas ng Pilipinas, Agulim. pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record ng Bureau of Immigration na umalis na siya sa Pilipinas. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Para sa mga kaanak ng mga biktima, ayon sa kanilang abogado, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni De La Rosa ay nangangahulugan. Ayaw ko na yan makinig sa mga tanim witness, mga animal kayo, mga durugista, may oras din kayo. Alam nyo, no, nakakalito na itong gobyerno. Ano ba ang batas na sinusunod natin dito? Sariling batas o batas ng Banyaga? What for example ngayon, dahil sumusunod kayo sa batas ng Banyaga, pag magrereklamo kami, saan kayo magreklamo? Sa Netherlands? Na ibig sabihin ng NBI, papalitan na natin. Netherlands Bureau of Investigation, hindi na National Bureau of Investigation. Department of Justice. Hindi na tayo sakop ng Pilipinas. Putang ina, mga hanpas lupa kayo. Ito yung kampo ni Senator Bato de la Rosa, mga abogado na puna po dito ni Attorney Sal Panilo. Siguro ito ay constructive criticism lang. Hindi naman talaga pinupunang-punang-puna. Sana ay makakuha rin ng ideya itong kampo ni Senator Bato dahil pinuna po ito ni Panilo. May problema daw yung kanilang petition. Dapat hindi daw TRO ang ni-request. Ito pakinggan natin si Attorney Sal Panilo, narito. Sa isang special session ngayong May 20, nagdesisyon ng Korte Suprema sa botong 9 ang pabor, 5 ang hindi at 1 ang nag-abstain na ibasura ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO o status quo anti-order. Batay sa inilabas na press briefer ng Office of the Spokesperson ng Supreme Court, hiniling ni De La Rosa sa mataas na hukuman na pigilan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Justice, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines at Criminal Investigation and Detection Group sa pagpapatupad ng anumang pag-aresto laban sa kanya. Kaugnay ito ng pagsilbi ng warrant mula sa International Criminal Court, red notice o diffusion mula sa Interpol o anumang dayuhang judicial at quasi-judicial instrument na walang katumbas na warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Gayunman, nilinaw ng Korte Suprema na limitado lamang ang kahilingan para sa interim relief o pansamantalang proteksyon ang naging aksyon nito. Ibig sabihin, hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema ang pangunahing usapin sa kaso na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador De La Rosa laban kay Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa Supreme Court, ilalabas sa kanilang website sa May 25 ang buong resolusyon, kabilang ang magkahiwalay na concurring at dissenting opinions ng mga mehistrado. Samantala, nananatiling nakabinbin ang pagdinig sa pangunahing argumento ng magkaibang panig kung may jurisdiction nga ba o wala ang ICC at Interpol sa Pilipinas kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Senador De La Rosa kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema. Kung nanonood si Senador De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi dinayan mga pinail nyo yan. Kasi mali ang pinail nyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, injunction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus.
Sabi ko doon sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa hig. Habeas corpus dapat ang inihain mo noon. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig eh. Kasi ang problema, bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. Kaya nasisemplang. Kung nag-file ba kayo ng habeas corpus, di tapos na yan that very day, na-resolve na ng Korte Suprema yon. Hindi mo kailangan ng TRO na doon sa habeas corpus. Kasi ipapatawag na si Bato, ipatatawag ng NBI. Tatanungin, bakit mo inaaresto yan? Ba't ginugulo mo? Bakit mo nire-restrict ang movement yan? Kasi po, may warrant of arrest. Warrant of arrest galing saan? Galing sa ICC. Bakit? Meron bang kapangyarihan yan? I-discuss. Kung doon mismo sa araw na yon, magkakaroon na ng diskusyon. Mariresolve na kagad. Bibigyan ko ba ito ng writ o hindi? Kung nabigyan, di okay na. Tapos na kagad ang kontrobersya. Hindi na siya ma-arresto. Dahil sasabihin ng Supreme Court, bibigyan kayo, balik kayo dyan. Wala, hindi nila sinunod eh. Kaya yan ang problema eh. Kaya ang payo natin sa mga abogado, lalo na yung kulang kayo sa karanasan, para lang magkaroon kayo ng publicity, bira kayo ng bira. Merong isang bagong abogado na gusto rin mag-senador. Kaya nasemplang siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Dahil hindi niya may paliwanag ang sarili niya doon sa mga petition na pinahin nila. Yan ang sinasabi natin, maging maingat kayo. Kaya tuloy nagkakaloko-loko na rin yung hanay ninyo dahil dyan eh. Kung ingatan yung mabuti, mag-aral muna kayo ng gusto bago kayo gumawa ng mga bangin. Yung publisidad, makukuha niyo yan sa tamang mga galaw. Magkakaroon nga ng publisidad, kaya lang yan, ang trending, masama ang ginawa ninyo. Napagalitan ni Atty. Sal itong si Jamie Bundok at saka si Atty. Torion. Dahil mali daw yung isinampa, dapat daw habeas corpus. Ang tanong, pwede pa kaya magsampa ng habeas corpus ang kampo ni Senator Bato at Atty. Torion? Palagay ko pwede pa pwede pa nilang isampa. Kung yan po ang remedyo para marisolba po ang kaso, isampa na nila. Atty. Sal, dapat sumama ka sa legal team, no? Kay Tatay Digong, no? Dapat sinamahan mo. At saka ngayon kay Bato, dapat sinamahan mo rin. Kaso nga lang, Atty. Sal, mahal yata talent fee mo. Tulungan na lang natin, Atty. Sal. Ikaw naman. Sayaw na lang tayo ng lambada. Pero sa akin, tama rin po yung sinabi ni Atty. Sal. Kung yun po ang ikakabuti, try po, no? Mga legal remedies naman yan na available sa ngayon. Pero, kahit siguro gaano ka kagaling na abogado, no? Di kampanilyang abogado. Pero sa mga panahong ito, mukhang yung galing mo hindi uubra eh. Bakit? Puta, kontrolado ni bangag lahat eh. Kahit gaano kagaling yung argumento mo, gaano ka kagaling magpaliwanag, may basihan lahat ng mga petisyon mo. Pero at the end of the day, wala, kontrolado pa rin ni Bongbong Marcos ang lahat ng sangay ng gobyerno. Except dito sa Senado, kasi ang Senado, pumapalag si Senator Alan Peter Cayetano. Buti nga yung Senado nakuha yung liderato kay Tuta Soto, nakuha ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero kung hindi nakuha, kawawa ang Pilipinas eh. Sa totoo lang, kontrolado ang Korte Suprema, lahat, Executive Department, Judiciary, kontrolado nila. Ganong katindi ngayon. Hindi na uso ngayon, Atty. Sal, yung patalinuhan eh. Kahit bubo ka, pwede ka ngayon. Basta nasa kampo ka ni Bagag, panalo ka. Ganun ang nangyayari ngayon eh. Tingnan mo yan si Matibag, daming sablay. Okay ka pa rin, NBI Director ka pa rin. John Beck, nukno ka ng sinungaling. NBI Director ka pa rin. Ayang Department of Justice, panay na kangiwang pa nga, NBI Director ka pa rin. Kumbaga, hindi na pinagbasihan yung mga expertise, katalinuhan. Basta pagkasama ka sa amin.
may malita ka. Pero pagkalabang ka sa amin, durog ka, paparusahan ka namin. Yun ang nakikita. Hindi maganda itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang type of leadership ni Bongbong Marcos, pareho sila ng tatay nila. Authoritarian leadership. Kung ano yung sinasabi niya, yun ang masusunod. Yan ang malinaw dyan. Kung anong utos ni Bangag, iyon ang masusunod. Meron pang isa, mag-uutos, yung rina ng mga palaka. Wala na. Labo-labo ng gobyernong ito. Okay, balik tayo doon sa manhunt operation labang kay Senator Bato de la Rosa. 225,000 kapulisan, sobrang overacting ang mga animal. Ang tanong, magpapahuli kaya ng buhay si Senator Bato de la Rosa? Naayon po kay Guanzon, hindi po siya pugante. Pakinggan po muna natin si Attorney Rowena Guanzon bago po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mas gusto ko po ito. Ang kulit ha, hindi nga fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa. Kasi wala nga warrant. Wala yung warrant na galing sa Regional Trial Court at yung ICC warrant na gusto nilang iserve, hindi naman nila na-serve. Hindi po ba? At kaya hindi po siya fugitive from justice. Gusto lang nila ilarawan na fugitive para mukhang siya duwag. Alam niyo naman kung sino napakalat niyan eh. Hindi si Bato fugitive from justice. Kayo, fugitive kayo from beauty. Kasi nga, ang mukha-mukha ni My Precious. Fugitive from beauty ka daw, bida. Budlat kasi mata mo. Alam mo, sangayon ako dito sa magaling na abogadang ito. Kasi nga, walang kaso si Bato sa ating bansa. At walang local warrant, walang regional trial court kautusan. Siguro paglabas ng warrant sa RTC, baka po pwede, no? Sabihin mo, puganti ka ba to kasi may kautusan ang local court. Ito, International Criminal Court, banyagang warrant, puta. Again, hindi puganti si Senator Bato ayon po kay Attorney Rowena Guanzon. Mas maniniwala ako dito kaysa mga kamukha ni Gulim at sa mga bayarang mga media. Okay, magpapahuli kaya si Senator Ronald Bato de la Rosa ng buhay. Alam nyo ho, kilala po natin si Bato Musang, no? Musang. Iyong kumanta po siya ng ng PMA hymn. Marami nag-comment kasi nag-trending ako diyan eh. Sabi pag kumanta daw yung isang musang ng ganyan ay sasabak daw sa digmaan. At talagang hindi daw ito magpapahuli ng buhay. Pakinggan muna natin muli yung magandang awitin ni Senator Bato de la Rosa. Nag-trending to sa akin eh. Pakinggan natin. Inom sa tubig, ha? Bago mag-concert. Okay, concert. Ready? 1, 2, 3. Sandali lang, baka mapagalitan ako ng mga upper class. Bakit? Sige lang, sige lang. Yung line. Ha? Yung line lang na yung pinaka-importanting line. Ha? When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Only to righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee. Thank you. Salamat ha. Grabe, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan na. Tindi ng kantang iyon.
First time ko lang narinig yan sa isang musang. Kinanta in public, a cappella. Alam niyo, sabi nga nila na Rasta, kumanta daw yung musang dyan. Dead or alive. Hindi po yan talaga magpapatinag at hindi magpapahuli ng buhay. Meron din po akong ipi-play na video yung na dito ko po nakitaan si Senator Bato ng Katapangan na hindi talaga yan magpapahuli talaga ng buhay. O ito, pakinggan natin. Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Pero ginawa kong bumiyahe dito sa Manila para makatulong, para magbago ang liderato ng Senado. Dahil kung hindi magbabago, walang kinabukasan ang Pilipinas. Kaya bumiyahe talaga ako against all odds. Lahat ng risk hinarap ko para makarating lang dito. Pero despite the fact na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. God's deliverance is real. Malabong mahuli si Bato. Sa akin lang Ito na malabong mahuli si Senator Bato para sa akin. Kasi ako naniniwala meron pa ring seniority, brotherhood, ang Philippine National Police at ang Philippine Military Academy. Lalo na po wala talagang kaso si Bato sa ating bansa. Napaka-imposible naman po kung tataluhin si Senator Ronald Bato de la Rosa ng kanyang mga kabaro. Mukhang malabo, no? Itong taong ito, nakaranas ng digmaan, alam niya na. Mantakin mo, pumasok nga ho siya sa Senado Nakalusot si Senator Bato. Di man lang na-aresto. Hinabol pa ng NBI, hindi na-aresto. Diba? Nung umalis sa Senado, nakalusutan din kayo, hindi man na-aresto. Ito pa kaya? Mukhang nasa kabundukan na po ito ng tralala. Malabo po para sa akin. Si General Bantag nga hindi nga ho ninyo mahuli-huli hanggang ngayon, daluslos nyo. Si Senator Bato de la Rosa pa kaya. Yan ang isa sa mga nakita ko katangian ni Senator Bato kasi legit na musang ho ito. Lalaban po ito. Pero ako duda ho ako nasasabihin na arestoy nila si Bato. Siguro for optics lang. Baka nga mga kapulisan pa magtago dyan kay Bato. Sa akin lang O di ba kaya mga militar ang magtago dyan kay Bato? Kasi ang mga yan, alam nila ang sitwasyon ng ating bansa. Mga abusado na sa gobyerno. Sobra na, grave abuse of discretion. Lahat, abusive na lahat ng mga nasa departamento ni Bongbong Marcos. Siguro ayaw lang talaga nila ng gulo itong mga militar. Hanggat kaya pang tiisin, magtiis sila. Pero kung tatanungin po ako ninyo, kaya ba nilang hulihin si Bato? Hindi nila kayang hulihin para sa akin Sa akin lang Putangin na, nalusutan nga kayo, harap-harapan Nandyan, napakaraming kapulisan, 1,500. Meron pang NBI, mga palpak. Ito pa kaya? Hindi na ninyo alam kung saan si Senator Bato de la Rosa. Kaya nyo pong hulihin. Kwento nyo sa pagong. Lahat na siguro ng mga klase ng digmaan, naranasan na ni Bato. Kung paano magtago, naranasan na ni Bato. Di ba? 6 months nga hindi ninyo mahanap-hanap kung nasaan si Bato. Ang sabi nga nila ngayon, meron daw tracker team na ginawa ang Philippine National Police, si IDJ, para malukit si Bato. Siguro kahit na malukit ninyo, hindi nyo pa rin kayang hulihin yan. Naniniwala pa rin ako sa brotherhood. Brotherhood ng mga PNP, dahil ito si Bato nagiging PNP chief. No? Brotherhood ng PMA. Alam naman natin si Bato, musang. Tsaka walang kasalanan si Bato. Hindi siya pugante. No? Hindi siya wanted ng ating bansa. Yan ang maliwanag. Walang kaso ni isa. Yung warrant of arrest na pinanghawakan ng mga nakatabingi ang panga,
Warrant of arrest po yan ng International Criminal Court. Wala pong warrant of arrest galing sa Regional Trial Court. Tsaka kahit maglabas pa ng warrant of arrest ang Regional Trial Court, di pa rin po pwede susuko ka dyan eh. Kasi mantakin mo, ikaw ay Pilipino, lilitisin ka sa banyaga. Ginawa nila kay Tatay Digong, gagawin kay Bato. Ang tanga naman nating mga Pilipino. Sa pagkakataong ito, dapat ang magkampi-kampi ay mga Pilipino, kapwa Pilipino. Hindi yung putang nakakampi ka sa banyaga na alam naman natin ito ay pamumulitika lamang. Ako lang, naawa lang kay Senator Bato, mantakin mo. Napaka-awkward eh. PNP chief ka, nagserbisyo ka ng maayos, nagserbisyo ka ng tapat, ang dami mong award. Tapos, ganito ang mangyayari sa'yo. Yung institusyon mo na pinanggagalingan, yan din ang aresto sa'yo, na ikaw wala kang kasalanan, na alam ng mga kapulisan, wala kang kaso. Sige nga, maglabas ka nga kayo ng kaso ni Bato sa Pilipinas kung meron. Wala, as in zero. Anong kaso na putak ng butse nila? Kaso sa International Criminal Court. Walang jurisdiction na, matagal na tayo nag-withdraw, anak ng kamote. Diba, 2018, nag-withdraw tayo. So ngayon, anong panghawakan natin na jurisdiction? Zero. Pwedeng hindi na natin pansinin yan. Unang-una, wala namang puwersa na kapulisan yung ICC. Mantakin mo kayo mga Pilipino, mga kapulisan, magpagamit kayo sa banyagan, tanga naman ho ninyo. Huwag kayong magpagamit. Manindigan tayo para sa bayan. Ipaglaban natin kapwa Pilipino na may nagawa na tama sa ating bansa. Durugis na kinalaban ng mga to, mga adik, mga kriminal. Tapos populisin natin, anak ng kagwang, anong klaseng Pilipinas meron tayo? Pilipinas, welcome to Banana Republic under Marcos admin. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.